Mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Dito po muli ako si Julius Makatangdang upang maghahagi na ng salita mula sa Bible at dito sa exhortation for our generation. At talata po natin ngayon ay nagmula sa 2 Timothy chapter 1 verse number 8 naman. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. So, kahapon po nakita natin, stir up natin yung gifts na meron tayo. Then kahapon nakita natin yung spirit na meron tayo dapat, na meron talaga tayo, yung power, yung love, and the sound mind. Kahapon po nabanggit ko in relation doon sa sitwasyon natin ngayon sa COVID. Pero there's more to it, katulad nitong talatang itong kasunod. So, kung kahapon nabanggit ko in relation sa COVID, ngayon po tingnan po natin sa spiritual aspect kung bakit po warningan tayo about the spirit of fear na hindi tayo binigyan ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Kung makita natin dito, be not thou, therefore, sa makatuwid, wag daw dapat tayo, ashamed of the testimony of our Lord. Wag daw po natin ikahiya yung testimony ng ating Panginoon. Merong mga tao sa panahon natin ngayon na patuloy pa rin silang nangungutya kapag nag-share ka ng Bible. Ano ba yan? Bible. So, ganyan. Pero I believe po sa sitwasyon natin ngayon is the people are more open to hear the Word of God. So, nasa atin na po kung gagamitin ba natin yung nagkakataon na ito, yung privilege na ito, yung panahon na ito upang ibahagi sa kanila yung Ebanghelyo. Or are we going to be ashamed of the testimony of our Lord? And sabi niya, nor of me his prisoner. So may mga tao, katulad ko po, na katulad ng inyong pastor, ng mga teacher po sa Sunday school or mga leaders church, may mga katulad po na mga tao ganito na kung saan sila po ay hindi nahihiya at sila ay nag-suffer ng persecution or affliction or ridicule ng mga tao sa mundo pagkat sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, ang isang pwede natin tignan kapag hindi tayo nakakatanggap ng affliction or ridicule, sabi kasi ng Bible din, kung makita dito sa mga susunod pang mga araw, ay makita natin kung hindi tayo nag-suffer, napapersecute sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, we might not be godly, medyo mabigat yon. So, kung tayo ay naging at ease na sa comfort zone natin, ano po yung comfort zone? Yung wala tayong kaaway, wala tayong kalaban, masarap yung may yung ganung buhay, yung wala kontra. Pero po hindi po tayo dinala ng Panginoon, hindi po tayo niligtas ng Panginoon para maging comfortable dito sa mundo. Kundi iba po tayo sa mga tao na hindi ligtas. At gusto ng Panginoon na lahat ay maligtas, pero hindi sila kaaway. Ang kalaban natin ay kasalanan. At doon natin tutulungan sila, yung mga tao, na yun yung trabaho natin, that we are called to teach. Hindi ko po maalala kung meron ako nabasa sa Bible na share the gospel. Kasi po karamihan ng mga tao sa panahon natin ngayon, especially sa sitwasyon natin, most of our people, mga Kristiyano, ay they are sharing the gospel, literally sharing sa ating Facebook, sa mga Facebook yung pag may nakitang post about sa simple plan of salvation, click ng share. Din may share na ito sa mga tao. But maganda po yun na makita nila yung simpleng kaparaan ng kaligtasan. But kulang po yun sa effort. Kulang po yung pag-ibig. At I don't think it is a sound way to share the gospel. We are called to share the gospel, tell them about Jesus. Hindi po natin sila encourage na makapunta sa langit. Ang tuturo po sa kanila kung bakit po sila kailangan maligtas, Bakit po? Bakit po sila kailangan maligtas?
dahil pupunta sila sa impyerno. Ba't sila pupunta sa impyerno? Hindi po yun yung dahilan kung bakit sila kailangan maligtas. Ang kailangan po nila maligtas dahil po wala po silang relasyon sa Diyos. At yun po yung purpose kung bakit tayo, yun po yung ministry po natin. Hindi po natin ministry na magdala ng tao sa langit, kundi ang ministry po natin i-reconcile yung mga tao na katulad natin dati na walang relasyon sa Diyos. So po, yun po yung ating sinasabi ni Apostle Paul na huwag tayo mahiya sa testimony ng ating Panginoon at yung mga maging prisoner. Kasi po, kapag sabihin po natin sa tao na kapag gusto mo pumunta sa langit, syempre, sino ba ayaw pumunta sa langit? Ikaw ba ayaw mo pumunta sa impyerno? Syempre, sino bang ayaw pumunta sa impyerno? Sino bang gusto pumunta sa impyerno? So, their choice will be based on heaven or on hell. It will not be based upon Jesus Christ. So, yun po yung ating challenge. No? Ituturo po natin si Jesus Christ. No? Huwag po natin sila encourage na pumunta sa langit. No? Kundi encourage po nila sila na magkaroon ng relasyon ulit sa Diyos. O paano sila magkakaroon? Pag tinalikuran nila yung kasalanan na meron sila. So, yun po yung ating challenge for today. No? Huwag po tayo mahiya. No? Huwag tayo mag-settle lang doon sa pag-share. Pag-post ng mga simple plan of salvation. I-message natin sila as much as possible. No? At ma-explain sa kanila mismo kung ano ba talaga yung kaparaan ng kaligtasan. Kasi parang binibigyan natin sila ng ticket sa langit pero hindi nila alam kung bakit sila pupunta sa langit. Which is the very reason kung bakit tayo pupunta sa langit, because we have a relationship with Jesus Christ. Na tayo ay kanyang maging anak na. Kaya tayo naging anak at saan tayo uwi pagka tayo ay namupunta. Tsaka po tayo, yung langit po ay benefits lang. Tayo ay ligtas na. Yung impyerno po ay benefit ng Panginoon na hindi tayo punta sa impyerno. Benefit po yun. Pero hindi po yun yung purpose kung bakit tayo maligtas. Hindi po yun yung purpose kung paano tayo yung reason kung paano tayo maliligtas. So, maging maingat po tayo, no? Kasi po baka hindi naman po talaga sila manampalataya sa Panginoon, kundi manampalataya sila sa langit. Gusto nila mapunta sa langit, no? Pag hindi po sila nakapunta sa langit, tayo rin po sisihin nila. So, I want to challenge everyone, no, na maging maingat tayo. No, let us more be teaching, no? Wag yung basta yung literal na sharing sa Facebook, kundi teach natin sa kanila, turo natin sa kanila, puntahan natin sila, go, no? Kasi ang effortless po ng ating ginagawa, no? I don't know if there's love, no? Because I believe, no, na meron pag-ibig, pero anong effort natin doon sa pag-click share now, no? Walang effort. Why would they believe such a thing na wala naman tayo binibigyan ng effort? So let's go right through them, no? Sabihin natin sa kanila mismo paano maligtas. So yun po ang ating challenge. Medyo mahaba ngayon ang araw na ito pagkat gusto ko siyang bigyan ng emphasis pagkat parang kulang tayo sa effort, no, sa ating ginagawa sa ating ministry of reconciliation na tawag. Hindi tayo bigyan ng spirit of fear, kaya huwag tayo matakot, mahiya na sa bahagi ng Ebanghelyo pagkat nandito yung kalakasan, yung kapangyarihan ng Panginoon. It's the power of God unto salvation. No? So yun po ang ating challenge for today, at maraming salamat po sa inyong pakikinig, salamat po sa inyong pagtatili, at magpalang araw po sa bawat isa. Salamat po.